Kilala yan, kilala. Ito Oo. yung blind item na walang clue. Ha? Talagang alam na ng lahat ito. Documents na nakuha ng Billionaire News Channel. Karamihan ng mga proyektong ito nakatala bilang slope protection at flood mitigation structures. Okay pa mamusturya pero ano nimo nga sa iba kinahanglan nimo siya i-remind. Ligamay siya, ma'am. Na siya nagniwang siya. Drainage naman po yung issue doon. Drainage, saka kailangan po ng cistern. Our Central Business District po, for the first time in 60 years, hindi po nabaha yung Central Business District namin. Yes. Magandang morning sa atin lahat. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Makapal din ho ang mukha. Ano? Yan ho ang tema. Yan ho ang ating pag-uusapan dahil may video rito. Makapal daw ho ang mukha na imbis ho magpaliwanag, humingi pa ho daw ng pondo sa DSWD. 31 million. Wow, sarap. Magkano kaya ang ihahatag nito dito sa naapektuhang mga lugar-lugar? At ang sabi ng mama, biktima daw ho siya ng fake news. Totoo kaya na biktima daw ito ng fake news? Ang dami hong kumakalat na video, maski dito sa video ito, makikita nyo na binaha naman ho talaga ang lugar nyo. At meron ang sinasabi dito, na yung tubig ho ay pumunta na ho sa palayan. Tapos sasabihin nyo, biktima kayo ng fake news. Wow! Kilala nyo ba ito? Ito si Baku Lao. Kung tawagin nila, isang kontrabida kung hindi ho mag-aahit. Sabi ni Aling Ledesma, di umano, ang pagmumukha nito, makikita nyo lagi sa hearing, sa trial ni BP Sara. At ito din ho yung nag-file. Isa sa mga complaints, sa impeachment complaint ni BP Sara. Kaya kung sasabihin nyo na ito ay humingi na sa klolo sa gobyerno, saan ba kinuha itong 31 million na usapin dito? Ang tanong, ito ho ay kinuha ho sa pondo ng DSWD. Siguro nag-request ang mama na ponduhan, magpasaklolo. Ang tanong kasi, di ba may pondo sa issue ng flood control? Dapat, may pondo yung flood control eh. Kung maayos sana ang pagkakagawa at hindi dinirobo, wala hong ganito. Pero, kung halimbawa, pondo ang pag-uusapan, at sila ho ay nandurobo, yung mga DPWs di umano, o kung sino man nagsabuatan dito, dapat sa kanila ipasuka. Kaya ang pondo hihingi na naman ng bagong pondo para sa aid. Ano ba ito? Para saan ba itong pondo na ito? Ito ay direktang binibigay kung halimbawa may calamity, mga ganyan. So ipasok na natin para masupalpal na itong bakulaw na ito, di ba? Kilala nyo kung sino yan. Siya ho yung sikat na sikat ho pagdating sa baha. Imbis na magpaliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang mga flood control projects at bakit binaha ang kanyang distrito, abay, humirit pa ito na mag-release ng pondo ang national government para sa mga flood control projects ng kanyang lugar. Dahil ang sabi niya, may mga lugar daw sa kanyang distrito na tumaas ang tubig. Ganyan ang term na kanyang ginamit. Tumaas ng bahagya, tumaas yung tubig, ganon. Hindi niya sinasabing baha. Hindi niya... Palpal dito si Bakulaw. Di ba kung makikita nyo, kalsada ho, National Highway ng La Union. Katapat ng mall, binabaha. Tapos babanatan ka na, fake news lang daw ho, biktima ng fake news. Wow! Nabiktima daw ho si Bakulaw ng fake news. Yan ay fake news. Ang mga constituent nyo ho ang nagpo-post ng mga bagay-bagay na nasa baha sila, kailangan nila ng tulong. Tapos sasabihin nyo, may banat kayo na biktima ka ng fake news. Itong 31 million, pinag-uusapan na naman. Pero sabi ko nga sa iyo,
Hindi na tayo nakapag, andyan po yung join button, hindi na tayo nakapagsalita. Andyan po yung join button. Kung gusto nyo mauna sa ating mga reaction video, pumindot ka na dyan. At syempre sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Tuloy natin. So, Sir Madarahug, banatan mo! Ginagamit yung term na bumaha. Ang pangit nga naman. Pero pag makita mo yung mga videos doon sa kanyang distrito, aba, hindi lang basta tumaas. Talagang bumaha. Oo. Kilala nyo? Kilala yan, kilala. Ito yung blind item na walang clue. Talagang alam na ng lahat ito. Durog dito no? Kay Sir Madarahug, magaling ito bumira. Talagang bakbak kung bakbak ito Oo, talagang dudurugin ka ni Sir Madarahug. Kaya kayo, mga magnanakaw at dorobo, wag na kayong bibira sa mga Duterte, mapapahiya kayo ng gusto. Di ba? Di ba? Mapapacheck kayo Yan ang katotohanan. Ilan na ho ang nangyaring ganyan. Una, si Saldico. Si BP Sara, binibira. Ano nangyari? Pack-check Bicol. Mas malala. Sumunod, yung may utang na 8 million daw, di umano. Na-pack-check din. Tumulo ang laway. Yung dating maayos yung impostura, itsura, ngayon parang namumblema. Kilala niyo ba yun? May balita doon. Yung babaeng kongresista, yung napapabalita na may utang, daw di umano, na 8 million. Kilala niyo yun, blind item natin. Pero kung kilala niyo, type niyo sa comment section. Binaha din yung distrito. Hindi ko lang alam, wala pa tayo nababalitaan Baka manghingi din ng aid o tulong sa gobyerno. Yung calamity. Kayo ng tokwa, uubusin ang kaban ng bayan, sabi ni Aling Dolores. Tapos, pag nagka-problema, gobyerno na naman. Ang gobyerno walang ginagawa kundi mangutang. Pag nakautang, yung iba ibubulsa, yung iba pamamahagi. Walang tira. Bankrupt ang Pilipinas. Walang pera. Iiwanan ho pagkatapos ng termino, iiwanan na sang katutak na utang. Nakanang tipaklong naman, Lang yung buhay to, Ang lakas ng loob mo, sir. Ang lakas pa naman nitong mga insulto, no? Totoo yan. Ang lakas nitong makapagsalita tungkol kay Vice President Sara. Ang lakas nitong manglait. Diba? Di ba, Sir Madarahug? Isa yan sa, yung meron yan, taga Maynila. Ewan ko, bakit tahimik Tandem yan, yung taga Maynila na pastor-pastoran daw di umano, sabi ni Aling Marie. Nakala mo kung magsalita, may Bible verse pang sinasabi, pero ang tingin sa kanya ng taong bayan, wow! Evil! Ayan, biray mo, sir. Pero ako, sir, talaga bilib ako sa strength. Strength of character. Parang hindi ka apektado. Parang wala kang pakiramdam. Ano ba yung suot-suot mong armor? Ito lang yung simpleng explanation na talaga kung ano yung ginagawa mo, babalik at babalik. Totoo yan, babalik at babalik. Kita nyo? Ilang bayan, ilang municipality, 169 na barangay, 17 municipality. Diba? Tapos, 31 million. Wow. Ano pamimigay? 3 dilatang sardinas, 2 kilong bigas, tapos na ang kwento. Wow. Wag naman. Diba? So, ngayon, alam nyo na pag biningga nyo ang BP Sara, ang mga Duterte, ganyan mangyayari, mapapack-check at mapapack-check kayo. Ganun lang yun.
Ang tanong dito, ang masaklap dito, iboboto ka pa ba? Sabi ni Aling Marie. O ngayon, hindi lang yan ang mga issue ngayon dahil maski ho, si Senador Alan Peter Cayetano at ang Tagig nasisilip na rin ho. Sinisilip daw nila itong reklamasyon na lumobo ng lumobo na bawal daw ho at wala ho daw kaukulang permit. Hindi naman ho ganyan ang paliwanag ng Senador Alan Peter Cayetano. Pwede naman ho ipaliwanag na maayos. Bakit ayaw tanggapin ito ni Pingping? Gusto niya pa imbestigahan. Siyempre may basbas yan ng ng kanilang mga leader na na Senador Alan Peter Cayetano ay mapakasuhan. Bakit na naman? Pag napakasuhan si Senador Alan Peter Cayetano at magawa nila ng kwento, maisasakato para nila. Oo, kasi mahina ang alyansa ng mga bagoong Pilipinas. Wala na hong naniniwala. Ang kailangan nilang gawin, makasuhan at kung ano yung mga pwede nilang gawin para siraan, para bumaho, at para hindi manalo. Ganun ba ang gusto nila? Wala na hong naniniwala sa inyo. Kahit ngayon, yung trust rating ng nakakulong na senador ay lalong lumalakas. Yan ang katotohanan. Si Senador Jinggoy ay tumataas ang trust rating dahil dito sa nangyaring, alam niyo yung minadali na pagkakulong. 'Di ba? Imbes na sana pag-aralan muna, minadali. Samantalang yung pinsan, hanggang ngayon, ilang linggo na, tapos na yung SONA noong July 27, asa yung kaso? Hanggang ngayon, wala pa rin. 'Di ba? Ipasok natin yung banat nila kay Senador Alan Peter Cayetano. Jesus Crispino Remulla sa Billionaire News Channel. Kasunod ng mga investigasyon ng opisina ni Senator Ulit. Nakatakda ng magsagawa ng isang fact-finding investigation ang Office of the Ombudsman sa mga umano'y maanomalyang flood control project sa Taguig City. Yan ang kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispino Remulla sa Billionaire News Channel. Kasunod ng mga investigasyon ng opisina ni Senator Panfilo Lacson. Kabilang daw sa mga posibleng imbestigahan ang sinasabing illegal reclamation activities sa baluarte ng mga Cayetano. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito ang itsura ng Laguna Lakeshore area sa C6 portion ng Taguig City noong 2018. Ito noong 2020, 2022, at 2025. Base sa satellite imaging, kapansin-pansin ang biglaang paglaki at pagdami ng umano'y reclaimed areas o yung mga lugar na tinambakan ng lupa sa paligid ng lawa. Ang coordinates ng mga ito, swak sa mga flood control projects sa lugar base sa DPWH documents na nakuha ng Billionaire News Channel. Karamihan ng mga proyektong ito nakatala bilang slope protection at flood mitigation structures na ipinagawa noong 2021, 2023 at 2025. Packages 1 to 9 ito ng proyektong construction of slope protection including site development along Laguna Lakeshore. Ang halaga ng bawat package naglalaro sa 91.4 to 91.6 million pesos each para sa packages 1 to 5, 71.7 million pesos each para sa packages 6 to 8 at 94.5 million pesos naman para sa package 9. Pero ng personal na puntahan ng Billionaire News Channel ang project sites, ito ang tumambad sa amin. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, kung makikita niyo itong malawak na lupain na ito ay parte ng di umano ay illegally reclaimed areas sa C6 portion ng Laguna Lakeshore area dito sa may Taguig City. Kung makikita ninyo, malawak na lupain siya, itinambak na lupa doon sa may gilid ng lawa, pero nakaregister ito sa DPWH bilang isang flood control project. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakatakda na magsagawa ng isang fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng mga naturang proyekto. Yan ang sinisilip nila pero hindi nila sinisilip kung ano yung kagandahan, bakit nire-reclaim, ano yung mga proyektong itinatayo. Hindi para pansarili lang ito. Ito ay para sa mga taga-Taguigenyo, lalong-lalo na yung nakagawa ng pasyalan, park, at hindi yan pang sarili lang ng gobyerno ng Taguig. Ginagamit din yan
na mga halimbawa pag may graduate, ginagamit ho din yan ng mga kababayan natin, kababayan ng mga taga-Genyo. 'Di ba? Kung sasabihin nyo na illegal, wala naman hong problema dahil hindi naman ho ninanakaw. Yan ho ay iniingatan, baka tayuan ho. Kung nakikita nyo at napapansin nyo, yung gilid ho dati ng C6 na yan, binahayan ho yan ng informal settler. Ngayon, dahil ho, ayaw ho ng, may lamok, sorry. Oo, may lamok. Ayaw ho ng tagig na mababoy. O yan, pinagaganda. Ayaw nyo pa ba na pinagaganda yung isang lugar? Eto. Para ho sa kaalaman nyo. Eto yung tagig, yung Lakeshore. Ayan TLC Park. Para sa kaalaman nyo lang Wag ho kayong tingin ng tingin kung saan-saan. Silipin niyo yung kagandahan na ginawa ho ni Senator Alan Peter Cayetano at ng mag-asawang Cayetano. Hindi yung, meron lang kayo nabalitaan, akala nyo illegal, akala nyo mali. Diba? Magtanong ho muna kayo sa mga tagig bago kayo magkukuda-kuda dyan. Lalong-lalo na kanikaw ping-ping. Kung yan ang paraan nyo para sirain si Cayetano, mapapaya ho kayo. Dahil maganda ho ang naging lagay ng mga taga-Genyo nung kanilang panunungkulan at panunungkulan hanggang ngayon. Di ba? Wala silang ibang sinisilip ngayon, puro kalaban. Puro balwar, puro kalyado ni BP Sara. Ginagawa nila ng kwento. Ngayon, ang tanong dito, sige, punta kayo sa Baclaran. Ano nangyari ho doon? Di ba, binaha sa Parañaque, Pasay. Punta ko yung Baclaran. Yun na natupagin nyo yung basura doon. Hindi dito, wala naman hong basura dito sa Taguig, wala naman hong baha dito. Sisilipin nyo, reclamation. Binaha ho ba yung reclamation? Wala hong pagbaha. Pinapaganda ho. Nainggit ho ba kayo pag pinapaganda ang isang lugar? Ano kayo ng toko? Wala kayong pinagkaiba doon sa mga tao na silip ng silip. Eto pa. Imbis na patupagin nyo yung mga nasirang, yung sa EDSA, atupagin nyo yan. At atupagin nyo rin yung sinira nyong dike sa Davao. Delikado ho yan. Lalo na pag bumagyo. Sinira nyo. Nag-uulan ngayon, sinira nyo. Sino nagpasira niyan? Alamin natin dito. Hindi sira, pero binakbak ang bahagi ng isang dike sa barangay Talomo proper sa Davao City. Ang sabi dito, maayos pa at hindi sira. Ang problema, bakit ho binakbak? Anak ka ng tokwa. Siyempre, pondo na naman ho yan. 2027. 2027 may pondo na naman. Gawa-gawa na ng paraan. Alam niyo bakit? Siyempre, kailangan nila pumaldo. Kailangan nila makakuha nanggagastos nila sa 2028 sa eleksyon. Ang tanong pa dito, nakakita ka na ba? Ikaw, tatanungin kita. Nakakita ka na ba ng matinong kalsada, sisirain, babakbakin, tapos i-repair? Tapos, mas pangit pa doon sa unang binakbak. Nakakita ka, marami hong ganyan. Di ba? Yun yung mga taong matatakaw sa pera. Ngayon, sisilipin na si Senator Alan. Ako naman, Karudi, Liwanag po dyan ng DPWH Region 11. Alamin sa pagtutok ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nagtaka at nabahala ang mga taga-barangay Talomo proper Davao City na makitang binakbak ang bahagi ng dike sa kanilang lugar, Huwebes ng gabi. Kita rin ang mga pulis na nakadeploy sa lugar. Pila na ka baha ng agya na sir ba? Wagi na naguba. Pero nagihan lang nila, wala naguba na noon. Di ay problema mua, ang mua lang makita ba kung nabas lay permit. Nasao nila mga tao nga maigo nila kay ilang sulti sa mua. Kutob daw gilid sa dike. Igo jud na tanan nya kana usahon mo ng mga tao karon na diha. Unang iniutos ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na pataasin ang dike matapos mag-inspeksyon doon noong Hulyo 29. Paliwanag naman ng DPWH Region 11, kinailangang gibain ang dike para lagyan ng gabion wall. Buot lang nato ipaklaro na kinigibuhat aron maka-establish ta og maayo na base para sa atong ipangbutang na gabion. So 1 meter lang atong kuhaon diha para mas lapad og mahimong mas stable ang pagplaster sa atong gabion. Bukod daw sa paglalagay ng mga gabion, magsasagawa rin sila ng dredging sa ilog
upang palalimin ang daluyan ng tubig para maiwasan ang panganib ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban. Ayan ang mahirap, ha? Yung mga ganyan. Alam niyo bakit? Mahirap yan kasi, nag-uulan ngayon. Paano kung halimbawa, ganun, maramdaman nila yung ilang araw na ulan. Tapos binakbak. Oo. Dapat hinintay nyo nagtag-ulan. Ang problema lang dito, ang tanong ni Aling Ledesma, pondo na naman yan, di ba? Kita mo na. Pondo na naman. Nako, ito, Ortega, Fan Flood Mitigation Project, prioritize. Nako, prioritize, syempre. Oo, paldo. Gusto nyo pa marinig wag na. Wala naman kayo maasahan dyan. Ito maganda, good news. Kay Tatay Digong, binisita siya ng isa sa mga konsehal niya. Sa Davao. Nagpunta ng Dahig. Para bumisita. Alamin natin dito sa ito Bisayang salita o Davao na salita, hindi tayo nakaintindi masyado, pero dito kayo na ho ang bahalang umintindi. Ako. Ito. Balaba, ma'am. Continue lang kaganinan na sa pagpanghatag ninyo o ba sa Senator Bongo o hinabang sa mga nasunugan sa Barangay Siete. Emosyonal kaganinan no nga among nakita ka nagstorya mo ni former President Duterte sa Dahig pag-adto nimo, ma'am. Yes, na ato gyud na bisita si former President Rodrigo Duterte gusto sulod mismo sa ICC sa detention atong nabisita si PRD. Isa lang ang iyahang niingon siya sa kuha although every now and then gapangutanan na siya kung kamusta ang politics, kamusta ang sitwasyon dali sa Cagayan de Oro. Every now and then, katong nana ka diri na mo ka-contact sa phone. Kato ng pagka-personal na gyud. Pagkita ninyo sa Dahig. Pag mag-study sa phone, Okay. Na-communicate po sa phone. phone. Tapos, Kapangutana siya. Kapangutana siya kung sa politics. Sitwasyon dari sa Cagayan, sitwasyon sa nasyonal, dili gid hangtod karon bisan sa iyahang kamingaw siya isa dito sa Dahig, wa gyapon niya nalintan ang mga Pilipino. Kita mga ang iyang nasod, iyang constituents. Pero sa iyang edad, hinay na mulakaw, Mustorya, hinay na sa okay pa mamustorya, pero maano nimo nga sa iba, kinahanglan nimo siya i-remind. Ligamay siya, ma'am. Nagniwang siya. Not as katong iyang before siya na ni-lose siya weight. Namuti yung buhok or mga ragyapon? Yung buhok, nitaas kay wala gatupi. Wala gatupi. Ang iyang dili tupi nga pang barbero ang tupi dito. Tupi nga straight lang mong daw. Ana lang daw. So siya po parang difficult siya ganun. Gawa sa Facebook nga ng dagway ganiwang. Dili. Di na mao? Dili na siya mao. AI lang na. Dili na siya mao. Dili. So, kabalo mo kitsa ka pagawa sana? Siyempre, ang kontra. So, dili na siya mao. Dili na siya mao. Dili. Lagi. Pag-awas na siya. O sa yung mga words, ma'am, nga, hatag dia sa inyo. Mo lagi, ingon siya sa ako, nga girl, retired na ko sa politics. I am at peace with myself, na knowing I have done my best. I did my best for the people and for the country. Pero sa imo, sa imo. Sa imo. Sa iya. Ako nagsud ingon ko sa iya nga dili siya mag-uol kay ang mga tao gahulat gyapon sa iya, nagpadayon gyapon ng suporta at ang suporta na gihatag sa iya ginahatag nato sa iyang anak kay Vice President Inday Sara Duterte. Dili siya I think dili siya mawad-an ba na kanitong sa iyang kasakit. Kanang dili siya mag-uol na basin na siguro kanang nalimtan na siya ko everyday na ay mga tao dito sa gawas ug napagyapon nagpabilin gyapon mga tao nga
Naghulat sa iya. nagdahom nga makagawas na siya. Gusto mo siya makaon. Kasi mga sundan niya dito. Ayun ang good news kay Tatay Digong ha. Okay, may papakita ko sa inyo. Nag-iiyak ko sa social media. Itong si B. B! Kakaya kayo. Ang lakas yung bumira kay BP Sara. Ngayon, oo. Sabi niya, sinabing may gumastos umano para palabasin na malala ang naging pagbaha sa kanyang nasasakupan. Kung hindi naman ho, bakit kayo hihingi ng 31 million? Bakit kailangan nyo humingi? Kung hindi ho malala. Nagtatanong lang ho kami. Oo, kasi mahirap pag tinatanggi nyo na hindi at hihingi kayo ng budget. Kung hindi naman ho pala malala ang pagbaha, di wag na kayo humingi. Kaya nyo na yan. Bakit kailangan nyo humingi sa DSWD? Baka naman ho talaga, isang paandar lang daw di umano o kwento-kwento. Meron sila nasasagap na kwento. Palabasin natin to para mas maganda. Meron tayong kalamidad na makuha sa gobyerno. Yung fund. Baka sabi ni Aling Ledesma, baka ganun nga ang pwedeng mangyari. Sige, ikalat natin. Tapos kukuha tayo ng phone. Pwede. Sabi ni Aling Maris dito, no? Kung kayo ho ang tatanungin, bakit ho ngayon pupunta sa social media at sasabihin may nagpapakalat lang daw ho ng pagbaha, tapos magsisik kayo ng pondo para saan? Sa constituent nyo. Kung hindi naman pala totoo, di hindi kayo kailangan humingi ng, ayun ang isang tanong. Kung tinatanggi nyo na hindi ho bumabaha dyan at walang pagbaha na grabe, hindi nyo kailangan humingi ng 31 million sa gobyerno. Di aminado kayo na malala ang baha. Ganun lang yun. Simplihan lang natin. Wag ho kayo masyadong masyadong reklamador sa social media na may nagpapakalat ng baha. Kung itatanggi nyo walang nagpapakalat na baha, wag na ho yung humingi ng 31 million. Simple lang ang sagot. Simple lang ho ang sagot. Kami hindi ho kami gumagawa ng nakikita lang ho namin ito mismo sa inyong mga social media page. 'Di ba? Kung kayo ay gagawa ng istorya na hindi ho binaha, wag na ho kayong kumuha ng budget dahil mauubos na naman ang budget ng bansa. Ganun lang kasimple. Meron siyang reklamo. Natain talaga yung dahil sa issues. Ito raw ang kanya reklamo. Well, definitely natain talaga yung dahil sa issues na mga yan. Pero kailangan po nating maintindihan na may mga lugar po na nangangailangan din po talaga ng flood control at saka flood control mitigation na infrastructure project. Sa lugar ko nga actually yung area na lang na hindi na solve sa outside of Central Business District, parang drainage naman po yung issue doon. Drainage, saka kailangan po ng cistern. Our Central Business District po, for the first time in 60 years, hindi po nabaha yung Central Business District namin. So, medyo yung expanding po ng communities, saka yung mga kailangan po ng proper planning, urban and rural, para po masigurado na yung mga ginagawa rin na structures, naaangkop din dun sa mga lugar na paglalagyan. Correct. Mas maganda po na pulido yung plano, science-based, saka definitely kailangan attuned sa times. Maswerte nga po tayo, may mga tools tayo like yung mga AI, yung mga drone, satellite na tools para po maayos po yung mga ganitong problema at ma-identify po ng tama yung lugar na paglalagyan. Safe ba to say na posibleng magkaroon ng flood control funding sa budget na tatalakayin nyo ngayon? Well, I think magkakaroon ng funding for that. Pero on the approval, the implementation, yung vetting niya, doon po medyo siguro mas mas specific, saka mas maano po yung pag-a-approve nito. Marami pong dadaanan na approval, marami pong dadaanan na vetting, marami pong dadaanan na documentation. As compared nung huling budget,
sobrang transparent po ng budget hearing natin. And I'm expecting natin less na gusto natin na ganun po yung paraan ng ating budget process para at least kung may trail kahit saan man mapunta yan, sa Senate hanggang sa BICAM hanggang sa pagpirma po ng Pangulo, masasabi natin na Alright, budget na naman ang pinag-usapan. Sabi ko sa inyo, di ba? Tama yung sinabi ni Sir Madarahug. Ngayon, kung didepensa niya na pinapakalat lang sa social media na bumaha sa kanyang nasasakupan, well, ang sagot doon, di mo na kailangan idepensa yun. Tama? Kung itinatanggi mo, wala akong baha dito, walang baha dito, pinapakalat lang ng mga kalaban ko yan, pinapakalat hulang yung mga galit sa akin. Okay, ganon, fine. So, kung halimbawa, ayaw mong tanggapin na bumaha sa lugar mo, wag mong kunin yung 31 million at wag kang mag-request ng 31 million. Ganun lang kasimple yun. Kung may baha naman, tatanggapin mo na binaha. Okay, kunin mo yung 31 million. Pero, oo, kailangan mapunta yan doon sa mga barabarangay at municipality na binaha nang nasasabi sa mga bidyong lumalabas. At yan, kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Kung meron ho kayo meron ho kayo magandang nabalitaan at meron kayong magandang natutunan dito sa komentaryo natin, oo, maaari ho bang mag-like, share ka sa ating video for today's video? At siyempre kung nagustuhan nyo at alam nyo naman na mas maayos magpaliwanag itong channel natin, andyan po yung ping subscribe button. Ganito lang po gagawin nyo. Mag-subscribe ka, pinutin mo yung bell, kalimbang mo, ting, 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 ting. Tapos meron dyan all. I-all nyo ho para everyday meron kayong natatanggap na notification video mula sa atin. At siyempre yung shoutout segment natin, di tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout sa inyo. Shoutout po kay dumami na ho, dumadami na ho ulit yung gusto magpa-shoutout pero pagdating sa comment section baka hindi natin mabasa, yan ang problema. Kaya maganda, damihan nyo po yung pagkomento para asan na ba yung babasahin ko? Bakit hindi ko makita? Wait lang po Ayun. Ay, shoutout kay Ma'am Malu, the Survivor Mix Vlog. Shoutout kay Ma'am Darna Damanusa, Jocelyn Kenman. Shoutout po, Ruel Beato, Remeter Teresa. Shoutout po sa inyo, Silvia Ramos. Shoutout po, Solidad CM. Shoutout po sa iyo, Ma'am Amara Timberlane. Shoutout po sa iyo, Marciana de la Cruz. Joselito Artugue. Shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga, Josephine Bomidiano and Mang Sagbot, shoutout po sa iyo. Mariota Depa, shoutout po sa inyo. At Dante Bartolaba, shoutout po. Vin Agustin, shoutout po sa iyo. Jocelyn Peria, shoutout po sa iyo. Ernest Matthew Salem, shoutout po sa iyo. At siyempre kay Ma'am at Shannon 12888, shoutout po sa iyo At kay Norma Noherola, shoutout po sa iyo. Arthur Mabulay, shoutout po. Kay Mile Zoo, shoutout po sa iyo Ma'am Darlene Narvino, June Barugal, Roque Gonzalez, shoutout po sa inyo. Papco Mandibitak, shoutout po sa iyo. Mirasol Bancud, Mario Bularg, Hadri Ismael, Emilio Seador, Reynaldo Cabulang, Musinchil, Veronica Peralta, shoutout po sa inyo. Ray Lagwotan, Mamasita Tubog, Teodorico Cafranca, Flor de Lisa Diaz, Lisa Rose, Daniel Tongkol, Jocelyn Perez, shoutout po sa inyo. Joselito Artugue, Marisa Vancud, Testori Magdaraog, Jane Monster, Elda 2342, shoutout po sa iyo. Silvia Ramos, Ronelio Ventulan, ayun, si Ma'am Shannon, Shannon 12888, shoutout po sa iyo muli. Rosita Nuwas,
Star 055KHU, Remeter Teresa, Cesar Ligaza, Alice Quillaw, Anton Rosidel Damanosos, Jendel, Mampasita, shout out po sa iyo, Evelyn Lopez, Marieta Kayabyab, Mama Cooks, Rosidin Dancoso, Nora Pandemos, Jocelyn May 9117. Kaya kung mabaga sa video natin yan, ako naman maglalambing. Please like, share, and subscribe. Bye-bye!